Alright, andito ulit ako to help you estimate open gable roof. But this time, metal tile roof naman ang i-estimate natin with complete step-by-step guide from panel, bended, hardware, and insulation accessories. Hi, I'm Vinhar Bautista and I'm here to help you para hindi ka na magkamali at ma-charge sa next roofing estimate mo. So, if you are ready, grab your pen and notes and don't forget your coffee. So let's start. So meron tayo dito ang open gable roof at nandito rin yung mga i-estimate natin from panel, bended, hardware, insulation, and yung magiging summary natin. Then may nandito rin yung resources natin, yung formulas, and value or yung constant, then yung ating reference na brand ng roofing. So, start tayo sa panel. Same sukat dun sa unang estimate natin sa rib type na merong lapad na 15 meters, then merong height na or yung length na 5.10 meters. Ngayon, punta tayo dito sa ating formulas. Ang formula ng metal tile roof is same dun sa rib type at saka corrugated. Yung quantity ng panel is width divided by effective width of profile, then yung total linear meter niya is quantity of panel times length. So, ang panel natin, yung total linear meter is equal to quantity of panel times length. So, given na yung length natin dito na 5.10, ang hahanapin na lang natin is yung quantity. So, yung quantity, ang formula niya is width divided by effective width. Para makuha yung effective width niya, effective width of profile, punta tayo doon sa ating resources na si Color Steel. So, sa website ni Color Steel, nandito yung mga products nila. Then, hanapin lang natin itong metal tile roof niya. Ito. So, ang brand or ang trademark nila is Grandeza, Grandeur, Classic, and Color Style. Ngayon, ang kukunin natin si Grandeza na mayroong step height na 30 mm. So, ang effective width nito is ito, 990 mm na may discrepancy na positive, negative 10 mm. 10 mm. Pero doon lang tayo sa safe. So, 990 mm yung gamitin natin. Kasi yung 10 mm na yun para sa contraction at expansion ng metal roof natin. So, 990 mm. So, quantity is equal to width 15. Ito, 15 meters. Divided by effective width na 990. Convert natin yan into meter. That is 0.990 meter. Then, solve natin. 0.990. That is 15.15 pieces. Pero ito, hindi gaya doon sa rib type na i-multiply natin agad sa 2 kasi dos agwas tayo magkabilaan. I-whole number na natin ito na 16 pieces para dito na side. So, 16 pieces dito. Then sa kabila, 16 pieces. Bakit kailangang whole number na agad doon? Kasi doon sa gyero ng tile roof, balik tayo dito. Yan yung cross-section niya. Copy natin tong cross-section ng tile roof nila. Kung ito yung cross-section niya, kung mapapansin ninyo is 0.15 lang yung sobra. So, mga around na nasa 990, sa mga around nasa hanggang dyan lang. Ngayon, pwede mo yung i-cut dito. Tapos yung matitira, ilagay mo sa kabilang side. Pwedeng ganon. Kung marunong yung mag-i-install. Pero kung hindi, tapos hindi ka sigurado, para hindi siya magkulang doon sa piraso sa kabilang side, mas maganda na lang na i-whole number mo ito. Pagka sa rib type kasi madali lang yon kasi pare-parehas lang yung
rib nun. Pero pag sa tile roof kasi, lalo na pagka ang sobra mo is more than half nung piraso, kailangan ibuo mo na. Pero for the sake of this estimate, itong mga sobra sa tile roof na ganito is kailangan na nating ibuo into whole number. Huwag na tayong mag-take the risk na alam nung installer or nung owner na consider na ilalagay doon sa kabilang side yung mahahati. Kasi minsan, ang nangyayari, pag hinati yan, yung mga sobra, nagiging scrap na nila. Yung iba, lalo na pagka ginamitan ng grinder or hindi maganda yung pagkakagupit ng yero, may i-scrap yung kalahati. Unlike kasi pagka rip type, flat lang yung surface nun or yung piraso nun, madali lang siyang i-cutting. Pero pagka tile roof kasi, ang challenge doon, pagka kinat, mahirap siyang, tawag dito, mahirap makuha yung cutting ng machine. So, nare-reject talaga. Pero kung magaling yung installer, pwede rin naman. Pero sabi ko nga, huwag na tayong mag-take the risk. Kailangan na nating i-whole number ito kaysa naman ikaw na nag-estimate yung kawawa na magkulang ng isang piraso kasi nag-assume ka na pwede nilang ipunta yung kalahati dun sa kabilang side. So, consider na natin na 16 pieces. So, times 2, that is quantity is equal to 32 pieces. Then, solve na natin itong total linear meter. 32, yung quantity, times yung length niya na 5.10 meters. That is equal to 163.20 linear meter. So, highlight lang natin. Yan. So, ganun lang kasimple kunin yung total linear meter ng metal tile roof na ang brand is Color Steel, tas ang trademark is Grandeza. So, take note of that. Next natin is yung kanyang mga bended accessories. So, ang formula natin, punta tayo dito just in case hindi mo pa napanood yung unang estimate natin. So, sa bended accessories, ang mga kailangan natin doon is itong gutter and gutter tsaka flashing, length divided by effective length, then itong rest of bended accessories. Para sa bended, formula natin dito is quantity is equal to length divided by effective length. Yung length natin, given na per bended accessories, katulad dito sa Spanish gutter, ang ano natin dito is 15 meters. Then, ang effective length naman natin, kunin natin. So, ang effective length ng isang piraso ng mga bended accessories is 8 feet. Kasi yun lang yung kayang i-bend or yun yung standard na binibend. 8 feet. I-convert natin yan into meter, that is 2.44 meter. Pero, hindi pwedeng yan yung gamitin natin na effective length. Nominal length pa lang ito or yan pa lang yung kabuuan. So, kailangan natin na magbawas ng 10 cm or 0.10 meter. That is para kapag ka naglapping, andun yung 10 cm. Hindi pwedeng nakaganyan lang yung mga accessories natin kasi magli-leak dito sa may gitna. Kailangan may lapping na at least 10 cm. Pero, yun yung dapat na i-clarify nyo din sa bibili or mag-i-install na 10 cm lang yung kinonsider ninyo na lapping. Kasi yung iba, para safe daw, ang ginagamit is 15 or 20 cm na lapping, which is na masyadong malapad. Ang standard namin na ginagamit is 10 cm lang. So, effective length natin, that is 2.34 meter. Quantity, start na tayo dito sa una nating kukunin na gutter. Itong 15. Yung gutter natin is Spanish type na 15 meters divided by 2.34 meter. Pero, mag-a-add pa tayo dito. Kasi, yung 15 meters hanggang dito lang siya. Then, kahit dito sa end flashing natin, hanggang dito lang yung
5 meters. Ngayon, kailangan natin magpasobra ng hanggang dito kasi dyan sila magko-cornering or magkakantuhan yung end flashing tsaka gutter. So, ang sukat niyan na nilalagay ng mga installer or para sa cornering nila is nasa 15 cm. Magkabilaan yan na 15 cm. Wag na wag ninyong kakalimutan tong 15 cm na ito. Kasi minsan, lalo na kapag sakto lang yung sukat, then kahit ginamitan mo ng effective width or effective length na 2.34, kung saktong-sakto lang yon, may tendency na magkukulang ng mga 25 cm doon sa yung kantuhan. Kasi magkabilaan yun or 30 cm, yun pa yung abala sa magiging installation ninyo. So, 15, mag-add tayo ng dalawang 15 cm, that is 0.30 meter. Then, solve natin. 15.3 divided by 2.34, that is 6.54 pieces. Or itong 0.54, convert natin yan into 1/4, 1/2, 3/4, or whole number na 1. Bakit kailangan nating i-round up? Dahil pagka nag-install sila, alam nila kung ilang piraso yung ilalagay nila dun na side. So yung round up ng 0.54 is itong 3/4 or 6.75. Kaya naglolo ko tong That is 6 and 3/4 pieces. Then, kailangan natin itong ilagay doon sa per side niya. So, 6 and 3/4, then 6 and 3/4. Ito, para, yun nga, alam nung mag-install na ganong piraso lang yung pupunta doon na side. Then, bakit Spanish gutter yung nilagay ko dito nung unang estimate natin is outside gutter? Kasi, Spanish type na gutter or bended yung babagay para sa yung mga metal tile roof. Kasi dun sa design niya is pa-wave yung kanyang panel. Kailangan ibagay mo din yung end flashing tsaka dun sa gutter mo na pa-wave din. Hindi gaanong bagay kasi sa metal tile roof yung mga box type gutter or yung may mga tawag dito, may mga cornering doon sa bended niya. Kailangan kung ano yung design ng panel mo, isama mo dun yung design ng magiging bended accessories mo para doon sa aesthetic niya maganda tignan. Hindi parang nagkokontrahan na wave doon sa panel mo tapos dito sa may bended accessories mo is may mga sharp edges. Medyo hindi sila tugma. Sa akin, this is personal preference lang din naman. So, Spanish type yung nilalagay ko pagka mga ganitong metal tile roof. Di bali na lang kung gusto talaga ni owner or ni client na ang ilagay is yung mga box type na gutter or end flashing. Wala tayong magagawa dun. So, total natin, SG. So, 6 and 3/4 times 2, that is 13 and a half pieces, or round up na natin into 14 pieces. Then, next natin is yung Spanish end flashing. So, ang sukat niyan is 5 meters divided by 2.34. Then, sa 5 meters na yan, kailangan natin mag-add para doon sa kantuhan ng Spanish gutter tsaka naman Spanish end flashing natin. So, dito, kung sa gutter, nag-add tayo ng 0.30. Dito naman sa Spanish end flashing, ang i-add lang natin is 0.15 or 15 cm. Kasi dito sa taas niya is naka-consider na yung 5 meters hanggang dito sa pinaka-apex or doon sa may bandang ridge roll niya. So, 15 lang. That is plus 0.15 meter. 5.15 divided by 2.34. That is 2.20 pieces. I-round up ulit natin itong 2.20 into 1/4, 1/2, 3/4, or whole number na 1. So, ang malapit na round up ng 0.20 is itong 1/4. That is 2 and 1/4. Then, lagay na natin siya dito sa mga side niya. 2 and 1/4,
2 and 1/4, 2 and 1/4, and 2 and 1/4. Ilang side yun? 4. Multiply natin ito by 4. So, ang total na end flashing natin is 9 pieces. 2, 4, 6, 8 niya. 9 pieces. Next natin is yung ridge roll at saka yung tile ridge cap niya. Ngayon, dito sa estimate natin, ang kinuha kasi natin na roof panel niya is yung kay Color Steel, which is ang ridge roll at saka tile ridge cap ng para sa roof profile nila na grandeza or sa lahat ng tile roof profile nila is separate yung ridge roll tsaka ridge cap. Yung ibang roofing companies, combination na yung ginagawa nila yun. Isang piyesa na lang, ang tawag nila doon is ridge cap flashing. Pero yung kay Color Steel, separate yung dalawa na yun. So, dalawang piyesa. Kaya ang nilagay ko dito, hindi ko pwedeng gamitin yung ridge cap flashing kasi para sa ibang roofing company yon. Itong estimate natin, ang reference natin, Color Steel. So, kailangan natin kunin kung ano yung para sa kanila na ridge cap. Yun yung ridge roll plus ridge cap. Magkahiwalay yon, dalawang piyesa. Hindi pwedeng bumili sa iba na ridge cap flashing para makatipid kasi baka magkaiba yung profile nila tapos yun sa color shading. So kung saan yung in-estimate mo na roof panel, doon din ka dapat mag-reference sa mga vended accessories mo. Yan. Dalawa, ridge roll plus tile ridge cap. Same lang naman sila ng formula. So, ridge roll tapos tile ridge cap. Tile ridge cap is equal to length divided by effective length. Yung length natin is 15 meters divided by 2.34. 6.54 pieces. Pero ito dahil isang side or sa taas lang naman yung malalagyan ng ridge roll tsaka tile ridge cap. So, i-round up na natin ito into 7 pieces. So, same quantity, ridge roll tsaka tile ridge cap. So, ridge roll natin is equal to 7 pieces. Then, tile ridge cap natin is 7 pieces also. So, meron na tayong tile ridge cap 7 pieces. Ridge roll na 7 pieces, a Spanish and flashing na 9 pieces, and the Spanish gutter na 14 pieces. Explain ko lang ulit dito kung bakit ganito yung sukat ng roof natin, 5.10, pero yung end flashing natin is 5 meters. Dahil kung ito yung cross-section ng roof natin, then andyan yung gutter, para same na naka-Spanish. Then, ito yung kanyang roof. Itong naka-overhang na ito, that is 10 cm. So, ang sukat lang ng end flashing natin is 5.0. Then, yung sobra sa roof panel na 10 cm, yun yung tinatawag na overhang or bulada doon sa may bandang fascia cover or fascia board niya. Lagi ninyong i-clarify doon sa nagsukat or nagbigay ng sukat kung yung binigay sa inyo is may overhang na or wala pa. Para kung wala pa, kayo na yung mag-add. Kung meron na, kailangan nyo mag-less ng 10 cm para doon sa estimate ninyo ng mga end flashing niya. On na tayo sa may hardware accessories. So, dito na yung summary natin para sa panel and bended. Sa panel, meron tayong 5.10 meters na length, 32 pieces quantity, and linear meter na 163.20 linear meter. Then sa mga bended niya, andyan yung Spanish gutter na 14, Spanish and flashing 9 pieces, ridge roll 7, and tile ridge cap na 7 pieces. Ngayon, estimate naman natin yung kanyang mga hardware. So dito, punta tayo sa may formula natin. Ang mga magagamit natin dito na formula is TEC screw for panel. TEC screw for panel na TLM times constant divided by parallel spacing. TEC screw para sa laylayan ng gutter. Itong tile ridge cap. Then, blind rivets, silicone sealant, and touch-up paint spray na 400 ml.
Then lastly, itong underbody coating natin. So ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung gagamitin natin sa hardware. Let's go back here. So start natin sa text screw. Tas kung mapapansin nyo sa drawing kanina, ang purlins natin doon is naka-wood purlins tayo dyan. Text screw na. Then, ang size niya is 12 by 65 mm or 2.5 inches yung laki ng text screw. Ngayon, ang formula natin dito is TLM times constant divided by purlins spacing. Okay. Then, TLM natin, ito, 163.2 times. Ang N natin, makikita natin siya dito sa N value. Para sa tile roof, ito yung gagamitin natin. Tile roof na full text is 4.5 yung N value nyo or constant. Itong nandito sa baba niya na diamond text, yan yung yung orientation mo ng text screw is naka-diamond type. Yung mayroong gap doon sa gitna. So, explain ko na lang kung bakit may diamond orientation na tinatawag sa mga next video na para hindi tayo masyadong matagal. Ang N natin dito is 4.5. Then, purlin spacing natin, yung kanina. Purlin spacing natin dito, itong mga to, that is 60 centimeter dito. So, yan yung actual na purlin spacing namin. Pero, sa tile roof, mas recommend ko na ang gamitin ninyo na purlin spacing is 30 centimeter. Bakit? Kasi doon sa may tile roof, ganyan kasi yung itsura niyan. Ito yung ating mga purlins, nakaganyan. Ang text screw kasi nun is nandito. Ngayon, kung meron dyan na walang purlins, let's say, tanggalin natin itong nasa gitna na to. Tinanggal natin to sa gitna, katulad doon sa ating unang exam sa picture kanina, that is 60 cm. Then dito, 30 cm. Ngayon, kaya nire-recommend ko na 30 cm yung spacing natin ng mga purlins kasi dito sa 60, kunwari, may umapak dito, kunwari pa, ayan. Tapos may force dito na pumunta, tas naapakan itong point na ito, ang tendency niyan is lulubog kasi meron na siyang initial na metal shear dito sa banda dito. Ito na yung magiging break point ng metal tile roof. Pag naapakan yan, nagkaroon ng weight, tapos lumubog yan, automatic yan, dyan na magkakos ng mga leakage soon kapag na-penetrate ng tubig ulan or nung ulan na may kasamang konting salt. Tapos na-penetrate ng salt na yun yung protection niya from paint hanggang dun sa kanyang film protection na galvalume or galvanized, dun na mabubutas yung inyong roofing. Tataka na lang kayo kung bakit kaya may mga butas yung roofing ninyo kahit bago pa. Kaya ang suggestion ko or recommendation ko, maglagay na lang kayo or i-budgetan na lang ninyo yung mga purlins ninyo. Na instead na 60 cm yung inyong magiging spacing, gawin nyo na lang 30 cm. Kesa naman, umabot pa kayo na may magkamali na umapak doon sa bubong ninyo tapos maapakan yung walang support. So, mababali yun. So, ang purlin spacing natin based dito sa ating example na project, that is 0.60 meter. 163.20 times 4.5 divided by 0.60. That is 1,224 plus 25 pieces. Yung 25 na ito is for factor of safety lang na additional para sa mga mare-reject na mga text screw. Hindi ko nang sinabing may mga reject, pero may tendency kasi na may mga ma-reject dahil sa factory error o di kaya pagka mga nag-text screw sila is ma-lost thread or mahulog or mawala. Yun yung purpose ng 25. So this is 1,249 pieces. Ganun lang siya. Ngayon tong end pala na ito, explain ko pala
kung paano to nakuha. Ito yung ating example ng cross-section para sa metal tile roof. Ang text screw nito is dito nilalagay sa mga korbo niya. 3, 4, 5, and 6. Mali ako doon ah. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung kanyang curve. So, yung next na ilalagay dyan is nandito na. Mali ata yung nagawa kong formula. 11 divided by 2, that is 5.5. So, mali ako dito. This is 5.5. Correction na lang. 163.20 times 5.5 divided by 0.6. This is 1,496 plus 25. That is 1,521 pieces. Ito, 5.5. Yung 4.5 kanina siguro sa ibang ibang roofing company na 5 lang yung curve niya. Pero yung kay Color Steel, 6 pala yung curve nung kanyang tile roof. 12, kailangan maglapping yung dalawa. So, naging 11 divided by 2, kaya 5.5 yung N natin doon. Correction doon, 5.5. Basta ganun kumuha ng constant value para sa mga tile roof. Kailangan ninyong bilangin yung mga curve niya. Kung ilan yung curve, yun yung magiging bilang ng text screw ninyo. Pero kailangan pag nagbilang kayo, naka-lapping yung dalawa. Hindi pwedeng isa lang kasi pagka isa, ang magiging constant mo is 6. Pero pagka dalawa, 12 divide 2 or 11 divide 2, that is 5.5. So, check nyo na lang kung anong brand yung gagamitin ninyo. Then, bilangin nyo muna yung curve para hindi kayo magkamali. Tulad dito. Kamali ako doon. I'm so sorry. Next natin is yung text screw wood na 12 by 25 mm para sa laylayan ng gutter. So, quantity ng gutter times 8. So, 14 times 8. Yung 8 na yon is sa isang pirasong gutter, 8 text screw wood yung magagamit. Hindi pwedeng blind rivets kasi una, yung blind rivets para lang sa metal purlins. Yung purlins natin dito is naka-wood. Then hindi ko prefer na blind rivets yung ilagay natin kasi masyadong mabigat minsan yung dinadalang volume ng mga gutter. Kung blind rivets lang yung ilalagay natin, lalo na pagka bumabagyo, may tendency na mabigatan dun sa volume ng tubig yung gutter natin, then mabigatan pa doon sa wind load ng bagyo. Kung nag-combine yung dalawa na yon, yung bigat ng hangin na tumatama sa gutter tapos yung bigat ng tubig na sinasalo ng gutter, tendency maputol yung ating blind rivets. So, mas maganda para safe, text screw yung gamitin natin. Pagka metal purlins, text screw na metal 12 by 25 mm or 1 inch. Then pagka wood, 12 by 25 na pang wood. Take note, that is 14 times 8, 112. Then mag-add tayo ng 10 pieces for factor of safety para sa mga mare-reject or mawawala. That is 122 pieces. Then, next is yung type S na text screw. Text screw type S. Ito, 10 by 16 mm yung size niya. Itong type S na ito is para doon sa ridge cap natin. Yung ridge cap natin is, hindi ko prefer or yung ginagamit namin, hindi kami gumagamit ng blind rivets na pang dun sa ridge cap niya. Kasi pagka blind rivets, yun nga, medyo mahina lang yung wind load capacity nun para i-hold yung ridge cap natin. So, ang ginagamit namin dito is yung text screw na type S para mas maganda yung kapit ng ridge cap natin sa panel or doon sa may ridge roll. So, para makuha ito, quantity ng ridge cap times 20. Sa kada isang piraso ng ridge cap, 20 pieces ng type S text screw ang kailangan. So, quantity natin, that is 7 times 20. That is 140. Then, add lang tayo ng 10 pieces. That is 150 pieces. Sa mga ina-add ko pala na
mga factor of safety na ito, tansyahin nyo na lang between 10 pieces to 50 pieces. Depende kung gaano karaming piraso yung ipapasin ninyo ng mga bundle accessories, magre-range lang kayo doon. 10 pieces to 50 pieces. Pagka sumobra na kasi kayo sa 50 pieces, medyo overestimate na yan. So, ang safe or allowable, that is 10 to 50 pieces. Then, next natin dito is yung blind rivets. Ang sukat nito is 532 by 1/2 inch. Formula natin is quantity ng bended times N. N natin, punta tayo dito sa N value. Yung mga sukat natin dito pala is ito. Yung cut size natin is nasa 24 and 18 inches. Ngayon, dito sa N value, nakalagay dito yung value niya. Yung sa 24, ang value natin dito is 20. Then dun sa 18 inches is 20 also. So, same lang sila. Total natin, quantity ng bended. Ang ito-total lang natin dito is itong Spanish gutter hanggang dito sa may ridge roll. Kasi dun sa ridge cap niya, hindi na tayo maglalagay ng blind rivets kasi meron na itong type S na tech screw. So that is 14, 9, so 30 pieces times N natin, yung kanina, that is 20. 20 times 30, 600. Then mag-add tayo ng 25 pieces para sa factor of safety, that is 625 pieces. So next natin, itong silicone sealant. Yung ano nito is 300 grams silicone sealant. So, formula natin dito, quantity ng bended divided by N. So, ang unang quantity natin, same lang doon sa blind rivets, ang lalagyan lang natin ng sealant is itong tatlo. Spanish gutter, Spanish and flashing, tsaka ridge roll. Kasi yung ridge cap, hindi na natin kailangan lagyan ng sealant yun kasi andyan yung ridge roll natin, tas ipapatong lang naman dito yung ridge cap. Pero kapag ridge cap flashing sa ibang company, kailangan i-add natin yon. Pero dito, total 2 piyesa yung ginamit para sa kanyang ridge, hindi na kailangan ng sealant para sa ridge cap. So yung quantity ng bended natin, check natin itong cut size ng mga ito, 24 tsaka 18. So dito sa sealant, para sa 24, 3 yung constant niya. Then sa 18 is 3.5. Dalawa. Quantity ng bended, itong unahin natin, itong 24 inches. So 14 plus 9, that is 23. Divide by yung constant natin kanina na 3, plus yung ridge roll natin na 18 inches, 7, divide by 3.5. 23 divide 3 plus 7 divide 3.5, 9.66 tubes, or that is equal to 10 tubes ng silicone sealant. Then, lastly, or di pa pala. Next natin is yung touch-up paint na spray na ang laman is 400 ml. Formula natin dito is total linear meter divided by 250, or kada isang 400 ml ng touch-up paint spray, 250 linear meter yung kaya niyang i-cover. Pero take note, yung i-cover lang nun is yung mga mild or minimal na gas-gas, hindi yung buong yero na gas-gas or natuklap is kaya niyang cover. Yung mga gas-gas lang na minimal, mga scratches lang na guhit, yun lang yung mga kayang i-retouch nun. Plus, yung quantity ng bended divide by 30, or yung kada isang 400 ml ng touch-up paint spray, 30 pieces ng bended ang kaya niyang i-retouch. Pero, yun nga, gas-gas lang or yung mga minimal na gas-gas lang. TLM natin, that is 163.20 divided by 250 plus quantity ng bended natin. So, 14 plus 9 plus 7, 30, 37 divided by 30. So, that is 1.88 cans or 2 cans.
Then lastly, yung ating underbody coating. Formula nito, quantity ng gutter times width times length ng gutter divide by 15. So, yung underbody coating na ito, similar ito sa underbody coating na pinapahid or ni-spray sa ilalim ng sasakyan. This is to prevent yung rapid corrosion pagka natamaan ng mga bato yung ilalim ng sasakyan, tapos na nasugat yung protection nung sa ilalim ng sasakyan mo, doon mag-i-start na mag-corrode yung metal doon. Same dito sa ating roofing system. Yan yung gutter. Ito yung bagsakan lahat ng tubig. Ngayon, kung hindi maganda yung back coat nung ating metal sheets, dito na mag-start na kalawangin o di naman kaya mabutas yung gutter. Kasi minsan, naiiwan doon yung mga tech screw, yung blind rivets, or nagagasgas yung sa loob ng gutter. So, kailangan natin ng additional na protection ng gutter para prolong yung service life nung gutter natin. Quantity ng gutter natin, that is 14 pieces times yung width niya, 24 inches, na i-convert natin into meter, that is 0.60 meter. Then yung nominal length ng gutter is 2.44 meter divide by yung 15. Tong constant na 15 na ito, yung isang galon ng underbody coating, 15 pieces ng gutter yung kaya niyang pahiran or mabigyan ng protection. 14 times 0.6 times 2.44 divide 15, 1.36 gallon, or that is 2 gallons ng underbody coating. Meron tayong quantities: underbody coating 2 gallon, touch-up paint spray 400 ml, 2 cans, silicone sealant 10 tubes, blind rivet 625 pieces, tech screw type S 150, tech screw wood para sa laylayan 120 pieces, 122, then tech screw wood para sa panel, that is 1,521 pieces. Next natin is insulation. Para makompute tong insulation, yung formula natin kanina, roof area divide by effective width of insulation, then wire mesh, roof area divide by effective width ng wire mesh, then tech screw na 12 by 25 mm para sa insulation. Insulation. Unahin natin dito yung isa sa recommend ko na klase ng insulation, yung single bubble, double-sided foil. Or pwede namang double bubble, double-sided foil, pero mas mura yung single bubble. Ayoko kasi ng PE foam kasi hindi maganda yung pagkakagawa ng PE foam. Madaling magsag, madaling malusaw, then hindi ganun kaganda yung service lifespan niya. So, single bubble, double-sided foil. Ang sukat nito is 1 meter by 50 meter. Formula natin dyan, roof area divided by effective area ng insulation. Insulation. Compute muna natin yung roof area. Meron tayo ditong area 1 and area 2. Formula nito is base times height. So, ang base natin, 15 times height natin is 5. So, that is 75 square meter. Then, same dito, 75 square meter. So, total area natin, that is 150 square meter. Lagyan natin dito, 150 square meter. Yung insulation area natin is pag timesin lang natin ito, 1 meter by 50 meter. So, that is 50 square meter. Pero, nominal area pa lang yon ng insulation. Ang kailangan natin, effective area. Standard na effective area or yung nililess namin na over or yung lapping para sa mga insulation is at least 4 square meter. Less natin dito, 4 square meter para makuha yung effective area. 4 square meter mapupunta dun sa overlapping. So, 150 divided by 50 minus 4, 46. That is 3.26 rolls ng insulation, or that is 4 rolls. Kasi wala naman nagbebenta ng 0.26 lang. Next natin is
metal wire mesh. Ang sukat nito is 25 mm by 1.22 meter by 27.50 meter. Yan yung sukat ng metal wire mesh. Formula, roof area divided by effective area wire mesh. Roof area natin, 150 square meter. Yung area of wire mesh natin, ito, andito. Pero itong 25 mm na ito, that is thickness. Ang kailangan natin, itong dalawa na ito. Yan yung width tsaka yung length niya. 1.22 meter yung width, 27.5 yung kanyang length. Times natin yan, 1.22 times 27.5, that is 33.55 square meter. Same doon sa insulation natin, kailangan natin ng overlapping niya. 4 square meter, 29.55. So, kunin natin. Ang ano natin is 5.08 rolls or round up na natin into 6 rolls. Ganun lang. Simple. Kasi, kailangan natin ng wire mesh dito sa may single bubble insulation or kahit sa PE foam para iwas mag-sag yung ating insulation. Kasi dalawa yung pwedeng gamitin or dalawang methodology yung pwedeng gawin sa insulation. Pwedeng roof panel, insulation, then purlins. Kapag ka ganun yung ginawa nila, optional na lang yung wire mesh. Kasi pwedeng gumamit dun ng wire na lang or kahit yung, ano ba tawag dun? Basta, pwedeng wire na lang yung gamitin kahit mag-cross section na lang dun para may pang-support dun sa insulation natin. Lalo na kapag ka single bubble, matibay yung foil nito, hindi basta-basta na nalulusaw unlike sa PE foam. So, optional na lang yung metal wire mesh natin. Ngayon, kung ang methodology ninyo is roof panel, purlins, then yung insulation natin, kailangan natin ng wire mesh below the insulation. Kasi common sense, hindi pwedeng naka-expose lang yung ating insulation na walang support sa ilalim niya. Hindi pwedeng text screw lang yun. Kasi pagka text screw lang or fastener lang, mahuhulog at mahuhulog yun. Kung ganun methodology natin, maglagay tayo ng wire mesh. That is non-negotiable. Next natin is text screw wood 12 by 25 mm para sa ating insulation. Para may pang-fasten tayo. Quantity ng insulation times 50. Yung 50 na ito is kada isang rolyo ng insulation, 50 pieces ng text screw yung magagamit. 4 rolls times 50, that is 200 plus 25 pieces for factor of safety, that is 225 pieces. Meron na tayong quantity ng text screw, 225, metal wire mesh, 6 rolls, and single bubble insulation na 4 rolls. So, punta na tayo dito sa summary. Summary natin, meron tayong mali kanina dito. Panel natin, yung Grandeza na 990 mm. This is Color Steel trademark ng kanilang roof panel. Length, 510, quantity 32, linear meter, 163.20. Then sa Spanish gutter, 14. Then Spanish and flashing, 9. Ridge roll, 7. Tile ridge cap is 7. Then text screw wood natin, that is 1249. Pero may mali ito. Yung kanina dito. Check natin. Yung ating text screw is 1521. So ito is 1,521 pieces. Para sa laylayan, 122. Blend rivet, 625. Type S, 150. Silicone sealant, 10. Touch-up paint, 2. Underbody coating, 2. Then para sa insulation, 4. Chicken wire mesh, 6. Text screw wood, 220. Always check itong ating magiging summary or yung magiging summary mo para maiwasan mo yung mga typographical error or minsan tama dun sa estimate mo pero nung nilagay mo na yung total, mali pala. That is a reversible decision. May hihirapan ka ng i-negotiate sa kliyente mo yung mga magiging additional mo or yung overestimate mo kung na typographical error ka or mali yung mga nilagay mo dito. Like kanina, dito sa ating is
times 5 pala yung 5.5 pala yung constant value doon. Mali ako, 4.5 na gaya ko doon sa riptide, which is those error. Tsaka magsuserve na rin ito na double checking mo sa mga estimate mo. Na kompleto na natin yung ating estimate panel, bended hardware installation, and summary. So that's it. I hope may natutunan ka sa metal tile roof estimation natin today. Please do me a favor, mag-comment ka sa baba ng next master para alam ko na natapos mo itong video and makapag-proceed tayo sa next na estimation natin. So now, go out there, do the right thing, and always believe in yourself because I believe in you and I'm always here to guide you. See you in the next one.